Kumusta mga kabasketball? Itong Super Chris TV nagbabalik po uli sa inyo para bigyan kayo ng latest update. Ito pa rin sa ating Team Gilas Pilipinas. Alright guys, bumuo si Coach Tim ng bagong version niya ng Team Gilas Pilipinas. And this time, dito naman tayo magpo-focus sa Asian Games. So ano nga ba yung tsansa ng ating Team Gilas and meron nga bang laban itong new assemble Gilas team ni Coach Tim? So except sa mga participants ng FIBA World Cup 2023, sisilipin natin mga kabasketball yung mga bagong player na dinagdag dito sa pool nitong si Coach Tim Cone. And sa tingin nyo ba magpipit sila dito sa mga dati ng players ng Gilas na naglaro dito sa FIBA World Cup? Ito yung mga set ng mga players na dinagdag ni Coach Tim. Una dyan sa listahan nandito itong si Ange Kwame. Itong si Ange Kwame, maganda naman yung nilaro mga kabasketball dito sa stint niya sa Jones Cup under Rain or Shine. I believe malaki may tutulong dito sa atin ni Ange Kwame kasi big man ito mga kabasketball, 6'10 na athletic. So mabibigyan tayo ng size itong si Ange Kwame, athleticism at saka energy sa game. Ayan. Sunod na makakasama niya rito itong si Justin Brownlee. Mga kabasketball, itong si Justin Brownlee siguro hindi na natin kailangan pang ipaliwanag. So kahit sino man yung maging kakampi niya dyan, so alam natin magpe-perform itong si Justin Brownlee dito sa ating Team Gilas Pilipinas. And syempre yung familiarity sa game ng mga Pinoy, so alam na yun itong si Justin Brownlee, and sa tingin ko naman kaya niyang mag-adjust sa mga kakampi niya. So merong balita na merong iniindang injury yan itong si Justin Brownlee. So babantayan natin yan mga kabasketball kung makaka-apekto ba yan dyan sa kanyang magiging performance. Calvin Abueva mga kabasketball, masasabi ko matagal na siyang di naglalaro sa Gilas, so kailan pa yung huli na yon. And then sa opinion ko lang mga kabasketball, medyo mahirap kasing hanapan ng posisyon itong si Calvin Abueva. No, hindi naman siguro natin siya pwedeng ilagay sa 1 at saka sa 2 tingin ko mga kabasketball, dahil hindi rin naman siya pure shooters and hindi rin siya point guard. Ngayon kung ilalagay mo siya sa 3, undersized naman siya dyan, lalo sa 4 mga kabasketball. So yan yung isa sa challenge dyan ni Coach Tim Cone. Pero skill wise, mautak naman to si Calvin, may experience to, veterano pa rin siya, and then hustle may bibigay nito sa team at yung energy. Ayan, so tignan natin mga kabasketball itong si Calvin Abueva. Terence Romeo mga kabasketball, napakatagal ng panahon na hindi nakapaglaro sa Team Gilas. Hindi ko sure pero parang 2017 pa yata, FIBA Asia Cup dun sa may Lebanon, yung huling stint nitong si Terence Romeo. Pero nung bumalik siya galing sa injury, maganda yung pinakita niyang laro dito sa may SMB. Nandun pa rin yung kanyang shooting mga kabasketball, matindi no. Pinanood ko tong si Terence Romeo yung pagbalik niya. Maganda yung kanyang shooting no. Pero hindi natin alam kung talagang fully recovered na sa kanyang injury itong si Terence Romeo, and kung fit pa ba siya dito sa team na to mga kabasketball. So isa rin yan sa titignan natin. Same with Stanley Pringle mga kabasketball. Not sure pero I believe 2018, so Asian Games din no. Nakasama niyo pa dyan itong si Stan at itong si Jordan Clarkson, dahil nirepresent ng Rain or Shine itong Gilas dyan sa Asian Games. And then 2019 Southeast Asian Games with Coach Tim Cone, 2019 yan. Yun yung mga huling laro nitong si Stanley Pringle dito sa Team Gilas. So yan, so tignan natin mga kabasketball itong si Stanley Pringle. So magaling na player din to, veterano mga kabasketball. Pero sabi nga natin no, yung gelling nila sa team kasi magkakaiba ito bagong kakaibang lineup ng Gilas itong makikita natin ngayon. Jason Perkins mga kabasketball, wala akong masyadong view dito kay Jason Perkins maliban dun sa game na nakikita ko sa kanya dito sa PBA. So, isang agile player itong si Jason Perkins, and then nakikita ko sa kanya na meron siyang shooting sa perimeter.
Yan yung nakikita ko rito kay Jason Perkins, and medyo malapad din kasi yung katawan nitong si Jason Perkins. And then kailan lang, di ba, kasama siya dyan sa 3x3 ng Gilas, kakampi nitong nila Mo Tau Tua. And then last, itong si Mo Tau Tua, mga kabasketball, no, naglaro ito nung last Southeast Asian Games, pero nung nakaraan pa na tinalo nga sila ng Indonesia, medyo hindi ako masyadong na-impress dun sa ipinakitang performance nitong si Mo Tau Tua, to be honest, mga kabasketball. And then talagang si Junmar Fajardo pa rin talaga yung pumukpok doon. Pero sabi nga natin, siyempre kailangan natin dito ng height kasi malalaki yung mga kalaban natin dito sa Asian Games eh. Kaya baka na siguro kinuha siya nitong si Coach Tim Cone at sinama dito sa lineup, no, aside from Junmar Fajardo and Ange Kwame. So kailangan talaga natin din kasi ng size eh, mga kabasketball. Overall assessment ko dito, mga kabasketball, dito sa Gilas Pilipinas na binuo ni Coach Tim Cone, I believe Coach Tim Cone can execute a solid offense naman, and siguro we can expect agility and more physicality sa game na to. Lalo makakalaban natin dito Korea and China. Expect na talagang bugbugan to, mga kabasketball, lalo na sa ilalim. And then sa tingin ko, no, halos same lang din yung tinatakbo ng Ginebra, yung magiging flow ng offense nitong Gilas na to, since si Coach Tim Cone nga yung coach nito. But I'm not sure if Coach Tim Cone will use his triangle offense these times. And all these years naman kasi, mga kabasketball, nakita ko na may improvement naman yung sistema nitong si Coach Tim. And I'm sure malaking tulong yung participation niya rin dito sa Miami Heat, di ba? Yung dumalo siya ng clinic, and then sabi niya pa nga na-amaze siya kung paano pinapatakbo nitong si Coach Eric Spock ng Miami Heat yung kanyang team. Yan. But again, mga kabasketball, 2 weeks preparation lang to, no? Tandaan natin, still questionable dito yung chemistry ng team. Siyempre yung mga injuries, and sabi nga natin, this is a test for Coach Tim Cone. So masusubukan talaga siya rito, mga kabasketball. And sa tanong naman natin, kung may laban ba yung New Assemble Gilas na to, mga kabasketball, tinignan natin yung kabracket natin, Bahrain, and then Thailand and Jordan. I believe meron naman, mga kabasketball, and malalagpasan natin yung first round. But syempre, mga kabasketball, yung second round is another thing. Yun yung isang bagay na hindi pa natin sigurado dyan. Syempre, makakasalubong natin dyan sa second round. Nandyan yung Korea, yung China, yung Jordan, at saka yung Japan. So it basically boils down to fluidity over individuality, mga kabasketball. So di gaya ng nakita natin ng SEA Games, pero sana wag naman na parang ganun yung flow ng offense, no, nung nakaraang SEA Games. Pero dyan pa rin naman yun magkakatalo, no? Yung sistema ng coach, yung ginagamit ng coach on how Coach Tim Cone will run his offense. And especially, sabi niya nga, defense-oriented team yung bubuin niya na merong two-way players. Mga kabasketball. And then siguro, tingnan natin from there, abangan natin, mga kabasketball. So yun, hanggang dyan lang, mga kabasketball, itong ating quick update and analysis dito sa New Gilas team na binuo nitong si Coach Tim Cone. Ayan, salamat sa pagsubaybay, mga kabasketball. This is Super Chris TV.